I hope na maririnig nyo pa rin po ako. Kahit medyo mahina lang ang boses ko, kailangan ko pong magsalita dahil sa very crucial po ang situation natin ngayon. Pagkatapos po ng pahayag ni Ginoong Saldico na nagdulot ng bombshell hinggil sa revelation na si Marcos ang mastermind kasama si Romualdez sa buong sindikato na ginawa nila, mas higit na bombshell po ang kay Amy Marcos, no? Kaya nga po naglabas si Kay Eric ngayon dahil nakikita ko po mabigat ang isa sa pinakamabigat na revelations ang ginawa po ni Amy Marcos, mga kababayan. Thank you sa mga nanonood at sumusubaybay pa rin kay Kay Eric kahit na magang-maga ang lalamunan ni Kay Eric, and I'm having a fever right now of 39.5 degrees. Sinubukan ko pa rin pong makinig sa naging speech ni Senator Amy Marcos doon po sa Quirino Grandstand. Ito na po ang tinatawag na the last straw that breaks the camel's back. This will be the last nail in the coffin of Bongbong Marcos. Ibig sabihin po, silyado na ang kabaong ni Bongbong Marcos Jr. at ng kanyang marumi at magnanakaw, mandarambong na uri ng kanyang panggobyerno. Sana makabawi po ako ng boses bukas kasi malamang may malaking pagkilos po bukas at susubukan ko na makasama pa rin po sa lansangan. Right now, we have received information na nagpapanik na ang Malacanang at halos lahat ay gagawin nila para mapigilan po ang pag-withdraw ng support ng Armed Forces of the Philippines. Una, ang revelations po ni Senator Amy Marcos ay hindi po pwedeng mapasubalian o mapasinungalingan sapagkat ito po ay isang direktang kaalaman. Nakikita niya at na kanyang naranasan kung paano magdurog si Bongbong Marcos Jr. At dahil dyan, malinaw po na direct ang testimony na ito, kagaya po ng direct testimony ni Ginoong Saldico. Si Ginoong Saldico ay bahagi ng buong sindikato ni Bongbong Marcos at ni Martin Romualdez. Si Amy Marcos ay direktang pamilya, kapatid at kasama ni Bongbong Marcos nang sila po ay naninirahan sa Malacanang, nung sila po ay tumakas papunta sa Hawaii. Si Amy Marcos po kasama niya si Bongbong Marcos Jr. Kaya walang kredibilidad si Claire Castro, itong tagapagtahol ni Marcos, upang pasubalian at kanyang kontrahin ang pahayag ni Amy Marcos. Kaya ito po ay malinaw na pagpapakita ng isang pangyayari na magdudulot ng isang mabigat na dahilan upang si Marcos Jr. ay palalayasin na sa puder. At hindi na po pwedeng magtanggi pa ang Armed Forces of the Philippines kung ano pang rason na hindi sila kikilos, sapagkat hindi pwede maging Commander-in-Chief ang isang adik na presidente. Walang pwedeng bumangga sa testimonya ni Amy Marcos sapagkat direkta niya itong nakikita. Kasama niya si Bongbong Marcos, kasama niya ang pamilya na ito, and she knows the history and the actual participation and commission of Marcos about illegal drugs. Kaya naman, wala pong saysay at walang binatbat itong binabanggit ni Claire Castro na kunwari
ay sinisiraan lamang ni Amy Marcos si Bongbong Marcos. Malinaw na ito po ay isang direktang testimonya na hindi na pwedeng baliin pa ng anumang diskarte ni Claire Castro at mismo ni Bongbong Marcos. Pangalawa, nag-resign na po si Lucas Bersamin. Either ito ay pinilit na mag-resign o nag-resign na, malinaw na ito po ay pag-abandona sa gobyerno ni Marcos. Tuloy-tuloy na po ito. We expect na lahat po magsusunod-sunod na ito, matter of time, either lumaya si Marcos sa poder ng mapayapa o magkaroon po ng malakas na puwersa ng mamamayan na siya ay palalayasin. That can be possible. Para ito po ay mapigilan at magkaroon ng peaceful transition, kailangan po ay magkaroon ng intervensyon ang Armed Forces of the Philippines at ang Philippine National Police. Susundin po natin ang constitutional succession. Susundin po natin kung ano nakasaad sa saligang batas para magkaroon ng legal framework. Magkaroon po ng tinatawag na batayang legal ang anumang hakbang na gagawin ng Armed Forces of the Philippines. Mapapabilis po ang pagbaba ni Marcos Jr. kung idideklara ngayong gabi o sa susunod na mga oras ng Armed Forces of the Philippines na hindi na nila kinikilala si Marcos bilang Commander-in-Chief. At wala na pong Armed Forces sa likod ni Marcos, pwede na rin po siyang aristuhin ng kanyang Presidential Security Command. Mga kababayan, kaya hindi na po ito mapipigilan kahit sinasabi pa ni Boyeng Rimulya na kung ano-anong mga diskarte na iparisto nila ang ilang senador like Chis Escudero, Joel Villanueva, Jingo Estrada, diskarte na lang po ito. Everything right now is crumbling. Yeah, thank you. I'm trying to have antibiotics now. I'm having a fever, kaya po nagsalita lang ako para makita nyo na hindi po sumusuko tayo. Kasi hinahanap ako. Pumunta po ako sa Quirino Grandstand. At doon po narinig ko ang mga speech na ito ni Amy Marcos. Nakakaantig damdamin. Hindi po ganun kadali, mga kababayan, na isiwalat mo ang buong kasamaan ng iyong kapatid at ng kanyang pamilya. Mantakin mo pati mga anak ni Bongbong Marcos Jr. ay nag-a-addict na rin according kay Amy Marcos. Yeah, opo, strip cells meron po. Ito. Binigyan po ako kanina doon sa may Quirino Grandstand. Mga kababayan, lumabas po ako kasi hinahanap ng tao ang boses ko daw kung saan na si Ka Eric. Kaya nandito po ako. Doon po ako galing sa Quirino Grandstand pero hindi makapasok. Naglakad po ako mula doon sa UN Avenue. Okay? Hi, Sir Guido Oricio. Kaibigan ko pala si Sir Guido Oricio. Wala akong boses, Sir Guido. Dahil kagabi, si Sir Guido ay nakasama ko po yan sa NTF-ELCAC sa paglaban sa labor radical infiltration ng CPP, NPA, NDF sa Southern Tagalog area. Thank you, Sir Guido. Mabuhay po kayo. Mga kababayan, uulitin ko lang po, the speech and the revelations made by Senator Amy Marcos tonight at Quirino Grandstand is what we call the final nail into the coffin of Marcos. Ito na po ang magbubuo ng pagdurog kay Marcos papasok sa kanyang kabaong. There is no point of return for Marcos anymore. The only way for Marcos to avert any crisis situation to go deeper is for him to voluntarily resign. We have heard situation right now
na nagkakaroon po ng mga emergency na pagpapatawag among the top generals ng Armed Forces of the Philippines. Hindi po sila pwedeng manahimik sapagkat in the next hours or days from now, kikilos po ang taong bayan, hindi na po ito mapipigilan. At pwede pong malugmok ang buong Pilipinas. The stock market is going down the drain. The entire economy right now is grappling into misery. Papunta po sa pagkalubog at pagkahirap ang buong bayan. Mga kababayan, lugmok na lugmok po ang ating bansa. More than 4 trillion pesos po ang nawala sa projected income ng bansa in the last 6 months. Sa stock market ito sa stock capital. In the foreign direct investment, sa mga investment, more than 27% po ang nawala in the last 12 months, isang taon, na ganito po ang sitwasyon ni Marcos. Kapag hindi pa po mag-resign si Marcos sa ganitong kalugba ng iskandalo, ang idadamay niya ay ang pagkalugmok ng buong ekonomiya. Babagsak po ang ating ekonomiya. At mas lalala po ang ating sitwasyon. Oy, thank you sa mga nanonood Kahit pinagtatyagaan yung boses ni Ka Eric, I hope I can recover tonight. Tumatawag si Congressman Mike Defensor, hindi ko siya masasagot. Mapuputol ang live ko sa Facebook, no? Babalikan ko na lang mamaya si Congressman Mike Defensor. Maybe they would like to invite me doon sa People Power Monument. Bumalik po ako kasi I have to take my medicine na iwan ko may fever po ako. Bili ka gamot Ka Eric, thank you. Salamat po, may antibiotics na po ako. Coamoxiclab and Gurgle po. Mayroon po ako. Sige pong tawag ni Congressman Mike, but I cannot reply to him right now. Maybe they're planning right now kung paano magtitipon-tipon. I pray to God na maibalik ang boses ko po. Mamaya, no? Sana, Hans Jia. This is it, mga kababayan. Matter of hours. There will be resignation now. I suggest na mag-intake ka ng salabat. Mayroon po. Pero malakas kasi ang ang pagkawala ng boses ko I hope na makakabalik ito bukas. Second point ko po karumal-dumal po itong ginawa ni Bongbong Marcos Jr. na ginawa niyang drug den ang buong Malacanang. Kaya pala, party rito, party doon, at binanggit mismo ni Senator Amy Marcos noong kabataan pa ni Bongbong Marcos. Ganon ang ginagawa niya. Mga taga-presidential security group ang nagliligpit ng kanilang mga droga na pinag-iwanan sa pagpaparty nila. Ibig sabihin po, thank you Lynn H. Opo, mayroon na po. G. Cabrera, thank you Nakabili na po ako ng gamot at Gurgle na may anesthetic po, yung Orahix. Iti-take ko po ang Gurgle after ng pagsasalita ko. So si Bongbong Marcos Jr. po is the worst ever na maging presidente. He is a criminal president, a drug addict, at the same time the most plunderous or the plundering president. At ito na ang panawagan ngayon. Why Amy Marcos came out in the open tonight upang isakripisyo ang dangal at pangalan ng kanilang pamilya because she chose country and people over blood relations. Mabigat po yun hindi ganun kadali gawin yun. Kaya sa mga nagsasabi, bakit ngayon lang lumabas si Senator Amy Marcos? Hindi po ganun kadali na ikaladkad mo ang kahihiyan ng inyong pamilya, ng iyong kapatid na presidente in public. Siguro kung ilagay din natin ang sarili natin kay Amy Marcos, alam niya na ang patutunguhan nito ay ang posibleng pagkabagsak ng gobyerno ng kanyang kapatid at ang pag-ulit muli ng pwede mapalayas si Marcos bilang pangalawang Marcos na pinalayas ng taong bayan. Masakit po yun, mga kababayan. Kaya, kailangan po nating intindihin bakit si Amy ay umabot sa ganitong antas ng mga 3 years niyang tiniis na huwag maibulgar ang kanyang kapatid, hoping na magbabago pa.
no? A brown out, ano ni? Ano tong brown out? Is there a brown out? Oy, thank you sa mga nagpapakulay. Hello ka, Eric, answered prayer. Opo, there are things that only God knows. Diyos lang po ang nakakaalam. Hinipo po niya ang nalalabing konsyensya kay Saldico. Kaya bumaliktad bigla si Saldico. In fact, marami pong pinapadala na ebidensya sa akin dito sa cellphone ko, hindi ko kilala. Ito po ay mga staff ni Saldico, dalawa, puro dokumento at puro pictures. Hindi ko pa inilalabas kasi hindi ako marunong mag-upload. Ang dami. Schedules, dates, marami po. So, nobody expected that Saldico will turn around and testify on the criminal operations nila ni Marcos. Oy, thank you sa mga nagpapakulay, ha. Malaking tulong po yan para sa ating advocacy. Thank you so much. Nobody expected that Saldico will reveal the criminal operations of Marcos and Romualdez. And nobody can question Saldico's credibility as a witness to the crime of Marcos because Saldico is part of the entire operations of the criminal and plundering and corrupt group of Marcos. Kaya hindi mo pwedeng questionin kasi alam niya ang pinanggalingan niya. Like ako, pag nag-testify ako about CPP, NPA, NDF, nanggaling yon sa 21 years na experience ko sa CPP, NPA, NDF. Paano mo yan buburahin? Kaya nga memoryado ko ang galaw at operations ng CPP, NPA, NDF. Ganon din po kay Saldico. Alam niya, memoryado niya kung paano ang galaw ng sindikato nila Marcos at nila Romualdez dahil bahagi siya hindi lamang sa planning kundi pati sa execution ng plano sang pagdarambong at pagnanakaw nila. Kaya hindi pwede yon na sasabihin ni Claire Castro, ni Ping Lacson at ni Tito Soto na walang under oath. It does not matter anymore. The fact that Saldico is coming out in the open by way of his direct knowledge of the crimes for which he was involved with Marcos and Romualdez, makakatayo po yun as direct testimony. Same with Amy Marcos. The fact na kapatid siya ni Bongbong Marcos at kasama sila sa Malacanang, sa bahay at sa kanilang paglaki, hindi po pwedeng questionin ni Claire Castro at sino mang mga spin doctors ni Marcos ang kakayanan ni Claire Castro, ang kakayanan ni Amy Marcos na pangatawanan at panindigan ang kanyang nalalaman. That is the point. Meaning to say, the credibility and the weight of the evidence revealed by Amy Marcos is a direct knowledge ng kanyang mahabang karanasan, ng kanyang mahabang pakikipagsama sa kanyang kapatid. Yan ay mabigat at kahindik-hindik po ang kanyang binanggit kanina. Buong pamilya idinadamay ni Bongbong na mag-adik sila ng asawa niya. Buong mga kamag-anak nila alam na patuloy ang pag-aabuso niya sa droga. So kailangan pa ba pumunta ng korte upang ipakita na si Bongbong Marcos ay may kasalanan at krimen na ginawa? Kailangan pa bang pumunta sa korte? No. The circumstances, the revelations, and the reality of coherence sa kay Amy Marcos sa kanyang sinasabi ay more than enough to prove that Marcos needs to be removed from power. At ang mapayapa po na pag-alis kay Marcos, ang pinakamadali is for the armed forces to declare the withdrawal of support from the commander-in-chief who is a drug addict and being accused as mastermind of plunder and corruption. Kitang-kita na eh. At hindi na po kailangan pa maghanap ng ebidensya. Ang tawag po dyan sa Latin word,
Res ipsa loquitur. The thing speaks for itself. Ulitin ko po ha. Res ipsa loquitur. The thing speaks for itself. Pag sinabi po ni Aimee na adik ang kanyang kapatid at ang pating asawa nito na si Lisa, makikita po yan sa kanilang physical na anyo, sa kanilang ginagawa, at sa mahabang mga kalagayan ng karanasan na nasaksihan mismo ni Senator Aimee Marcos. Alam din po yan ng nanay nila. Hindi ganon kadali para kay Aimee nakalad ka rin sa publiko ang pagka-addict ng kanyang kapatid. Lalo na na presidente po ito. And that is the reason that the motive and the weight and credibility of the revelations of Aimee Marcos are more than enough for the AFP and the PNP to realize that indeed they have the very basis and legitimate reason to withdraw support from Marcos. Kung i-announce lang ngayon ng AFP that they no longer recognize Marcos as the commander-in-chief, tapos na po ito lahat. Ngayon sa nagtatanong, sino ang uupo? Simple ang sagot. We cannot go out of the constitutional framework. We cannot go outside of the bounds of the law sapagkat gulo ang patutunguhan po niyan. Kudeta o kaya civil war ang mangyayari. Kaya sundin natin that the AFP and the PNP will facilitate the peaceful transition to power using the constitutional framework kung saan nakasaad po dyan na kapag ang presidente nag-resign, namatay, o na-remove from power either by due cause, by impeachment, o ano pa man, basta natanggal siya, the Vice President shall take over the office of the President. And that is clear. So hindi tayo pwedeng lumabas sa constitutional framework. Otherwise po, magkakaroon tayo ng legal problem. At kapag open for legal interpretation ang pagtatayo ng bagong pamunuan sa gobyerno, pwedeng magresulta sa kaguluhan. Wala po tayong pakialam kung ayaw ng simbahan katolika, kung ayaw ni Laila de Lima, kung ayaw ni Hontiveros, ni Trillanes, kung ayaw ng CPP, NPA, NDF na si Sara Duterte ang upo. Wala tayong pakialam doon. Yan ang mandato ng konstitusyon at yan ang kikilalanin ng taong bayan. Ang nakasaad sa batas, kapag natanggal at napaalis ang nakaupong presidente sa anumang matuwid na kadahilanan, papalit ang vice-presidente. So kung ayaw nila kay Sara Duterte, problema nila yun. Hindi natin yun problema. Klaro tayo dyan. Malinaw mga kababayan na kaya hindi nagsasalita ngayon ang Catholic Bishops' Conference of the Philippines. Natahimik ang ilang mga nagpapakilalang human rights defenders na mga puro naman vested interest. Malinaw po na ang mga nagpapakilala dati na mga vanguards of democracy ay walang boses laban sa karumaldumal na krimen at pagkakasangkot ni Marcos sa krimen sapagkat nakikinabang sila sa bulok na gobyernong ito by way of pera, salapi, poder at pabor at proteksyon. Yan kung bakit ayaw nila na maalis si Marcos. Pangalawa, takot na takot sila na isa na namang Duterte ang makakaupo at hindi nila mauuto at hindi nila mapapaikot sa palad nila. Kaya ayaw nila kay Sara Duterte. Kahit pa na ito ang lihitimong nakalagay
sa saligang batas, ayaw pa rin nila. Tama ka, vanguard of hypocrisy sila. Vanguard of opportunism. Pera-pera ang mga yan. Walang prinsipyo ang mga tarantado. Correct. Kaabang-abang at very crucial ang pangyayaring ito at baka nga may pagtitipo na maya-maya lang, mga kababayan, I pray to God to lend me the voice at least in the next few hours that I can speak and lead our people on the street for peaceful mobilization, mga kababayan. And at bumaba na po ang fever ko sana. At upang ako po ay maka-join sa mga pagkilos. Tama kayo, may vested interest po siya, ang grupong ito. Kaya I hope and I pray na magtuloy-tuloy na po ito. Sa withdrawal of support ng Armed Forces of the Philippines, withdrawal of support ng Philippine National Police, and resignation, mass resignation of cabinet members ni Marcos. At the same time, mapayapang pagkilos ng mga mamamayan. Let us protect the democratic rights of the people to claim a new government. Sapagkat ngayon po, out of panic ni Marcos, pwede siyang gumawa ng karumaldumal na mga krimen sapagkat si Marcos po ay wala sa kanyang wastong katinuan. Ang isang drug addict ay isang tao na wala sa wastong pag-iisip. That is also a ground to remove Marcos. State of mental health. At kung addict ito, ang state of mental health niya, napakadelikado. Para iatang sa kanyang balikat ang responsibilidad at otoridad upang pamunuan ng gobyerno, pamunuan ng Armed Forces of the Philippines at ang Philippine National Police. Kung ang gobyerno ay nasa kamay ng isang adik, wala sa katinuan at hindi malinaw ang pag-iisip, ay posible pong krimen at kapahamakan ang kanyang gagawin sa gobyerno. And that is exactly why ang taong bayan ay dapat kumilos at bilis-bilisan po natin. Bilis-bilisan po ng AFP at PNP kasi baka gumimik sila Marcos upang magkaroon ng kaguluhan at magdeklara siya ng state of emergency at martial law eventually. Dapat tutulan yan ng taong bayan. At dapat huwag pumayag ang Armed Forces of the Philippines na pababayaan nilang gagawin yan ni Marcos. Pero ako'y naniniwala na kapag itinulak ni Marcos ang martial law, it will have only a very temporary and limited effect sapagkat lalaban ang taong bayan. At tiyak na mas dadami po ang kikilos upang manindigan laban sa gobyerno ni Marcos. Ayan. Bantayan po natin ang susunod na mga oras sapagkat very, very crucial po ang oras na ating hinaharap at malamang may mga malaking pagkilos pa at may mga magaganap bilang resulta ng paglalantad ngayon ni Senator Amy Marcos ngayong gabi. Samahan niyo po si Ka Erica sa pag-monitor. Anytime po magla-live ako at anytime I will be deployed sa area ng EDSA para sumama po sa pagtitipon ng ating mga kababayan. Naghahanda po ngayon ang pamunuan ng Armed Forces of the Philippines at nagbabantay kung ano ang marapat nilang gagawin. Mga kababayan, maraming salamat sa inyong pagsubaybay, pagtiyaga at pagtiis sa boses ko pong garalgal at paos sapagkat mahal niyo po ang advokasya na ating niyayakap ng sama-sama.
And please help me pray to God na iligtas niya ang ating bayan sa lalo pang kapahamakan at sana po ang ating mga mamamayan ay magising na at sama-samang kumilos ng mapayapa. At ang Armed Forces of the Philippines ay huwag niyang pababayaan na malugmok at maggumon sa kaguluhan ang ating bayan. They have to exercise their mandate as the real protectors of the state and the people. By withdrawing support from Marcos, the AFP and the PNP can facilitate the immediate peaceful transition of power to have a new leadership in government. Nagawa natin yan noong 2001, pwedeng gawin pa rin natin ngayon yan upang maayos natin ang ating pamahalaan at ang ating buong lipunan. I will not stay long. Ipahinga ko pong boses ko. Maraming salamat sa inyong pagmamahal, pagtitiwala at pagtiyatsaga sa ganitong uri ng boses na mayroon si Ka Eric. God will always work in His ways, sometimes including miracles. At ang nagaganap sa ating bayan ay mga pamamaraan ng Diyos na magkaroon po ng interbensyon upang mailantad ang katotohanan at mapasilitate po ang pagdaloy ng pagbabago.